Ilang beses nagpaputok ng flare ang China habang lumilipad sa himpapawid ng West Philippine Sea ang mga eroplano ng Pilipinas. Saksi, si June Veneracion. Nagsimula sa mga radio challenge. Philippine aircraft Charlie Z2008 you have approached top state and the Central Bay Street to the China Islands and the reef. Sail immediately. Over. Pagkatapos ay nagpaputok na ng mga flare ang China. Nangyari ito habang lumilipad ang isang eroplano ng Philippine Coast Guard sa layong 3 nautical miles mula sa Mischief Reef. Ganon din ang ginawa nang lumipad ang civilian aircraft di kalayuan sa Subi Reef. Nagpaputok ng flare, sir. Nag-flare sila, sir. Although ang flare na pinalipad nila ngayon is significantly far from the aircraft, but the tendency is paano nga kung mas maabutin ito ang aircraft natin, then definitely it's endangering the safety ng aeroplano natin. Ang Mischief Reef at Subi Reef ay mga Chinese-occupied maritime features sa Kalayaan Island Group. Nangyari ang pagpapaputok ng China ng mga flare ilang oras lang matapos ang activation ng bagong Coast Guard District na inaasahang magpapalakas sa puwersa ng gobyerno sa West Philippine Sea. Kasabay ng paggunita ng ika-84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan, inactivate ang Coast Guard District Kalayaan Island Group. Dahil dito, mas marami ng tropa at mga kagamitan ang i-deploy dito. Sa Pag-asa Island nakatayo ang headquarters ng bagong District Command. Kalayaan Island or Pag-asa Island is no longer just a frontier. It is actually the maritime heartland of the West Philippine Sea that we must protect with everything, anything we have. There will be an intensification of maritime law enforcement para maproteksyonan po natin ang karagatan ng Kalayaan Island. Inaasahan ng Philippine Coast Guard na muli itong aalmahan ng China. We don't really care about their comments. There's no reason for us to be bothered sa magiging statement na naman ng Chinese Embassy or the People's Republic of China. 2009 pa raw nagsimula ang plano para bumuo ng bagong Coast Guard District sa Kalayaan. Ngayon lang ito natuloy dahil meron ng available manpower at resources. Ito po isang permanenteng hagbang, konkretong hagbang para ipakita natin na ang Pilipinas, ang Philippine Coast Guard ay talagang tinatayuan at pinanindigan ang kanilang pangako na alagaan ang interes ng Pilipinas at ang soberanya ng Pilipinas. Bukod sa mga batikang sailor, magdi-deploy din ang Coast Guard ng mga tauhan na may background bilang teacher, doktor at pari para makatulong sa nasa 400 residente sa Pag-asa. Magandang balita po sa amin yan, sir. Lalong lalawak yung aming pagtutulungan. Ngayong araw ay bumisita rin sa Pag-asa Island si Senador Erwin Tulfo, Chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Siguro kung wala itong mga sundalo dito, wala itong mga tao, baka China na rin ang Pag-asa. Kahit paano. So, we will support definitely. I will make sure na we will develop this place. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Pagkakaisa sa gitna ng krisis, ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa paggunita ng anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Bataan. Si Vice President Sara Duterte naman ang nanguna sa pagdiriwang sa Davao City kung saan kinwestiyon niya ang mga aksyon ng administrasyon kaugnay ng giyera sa gitnang silangan. Sinalag naman ng Malacanang ang mga puna ng Vice Presidente. Saksi si James Agustin. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdiriwang ng ika-84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Pilar, Bataan. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na ginagawa ng pamahalaan ng lahat para maibsan ang hirap na nararanasan ng mga Pilipino. While we may stand far from the centers of conflict, we are not untouched by its consequences. Fuel prices weigh heavily on Filipino families, those who already have the least having been subjected the most to this scourge. The government will do everything that is possible to cushion the impact and safeguard the welfare of our people. Bati daw ng Pangulo na mga ordinaryong Pilipino ang pinakanapupuruhan sa patuloy na pagsipa ng presyo ng petrolyo. At sa gitna ng mga kinakaharap na hamon, pagkakaisa ang panawagan ng Pangulo. Kailangan natin balikan ang isang mahalagang bahagi ng katangian ng bilang Pilipino, ang pakikipagkapwa. Sa simpleng pag-unawa at pagdamay, nakakatulong tayong mapagaang ang bigat na dinadala ng ating mga kababayan.
Si Vice President Sara Duterte naman ang nanguna sa programa sa Davao City. Dito pinunan ng bise ang anyay kabiguan ng gobyerno sa mga sundalong Pilipino. Sadly, the state of the nation has failed the Filipino soldier. Kung nakikita nyo, there is an absence of an independent foreign policy framework para sa ating bayan. Hindi mo na alam kung kaninong interest ba talaga ang pinoprotektahan ng ating mga kasundaluhan. Kinwestiyon din niya ang aksyon ng Pangulo kaugnay sa krisis sa Middle East. Dapat tanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano pang ginagawa niya para tulungan ang mga kababayan natin na tinatamaan o nahihirapan dahil dito sa epekto ng krisis sa Middle East. Nanghinga ng reaksyon tungkol sa lagay ng kalusugan ni Pangulong Marcos ang maiksing pahayag ng bise. Good luck sa kanya. Ang mga pahayag ng bise tinawag na Malacanang na puro paninira. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, parte ng pamahalaan si Duterte pero wala raw alam sa ginagawa ng pamahalaan. Hindi raw makatutulong ang paninira sa krisis sa gitnang silangan. Kaya dapat ay magtrabaho imbes magpakalat ng anyay sariling baho. Kaugnay naman sa sinabi ng bise sa nangyayari ngayon sa mga sundalo, sagot ng palasyo hindi maaaring magsalita ang bise para sa mga aktibong miyembro ng AFP. Panawagan din ni Castro dapat ay manatiling walang kinikilingan na pansarili o politikal na interes ang mga sundalo. Ako si James Agustin, ang inyong saksi. Nagkagirian sa demolisyon sa Nia Road sa Quezon City, nagmatigas kasi ang mga residente at pinigilan ang paggiba sa kanilang mga tirahan. Saksi, si Maki Pulido. Nagliparan ang mga bote at bato sa clearing operation sa isang komunidad sa Nia Road, Quezon City, pasado 1:00 ng hapon kanina. Pinipigilan kasi ng ilang mga residente ang paggiba sa kanilang mga tirahan. Isa-isang naaresto ng mga pulis ang mga naghagis ng bote. Bago magkagulo, kapit-bisig na hinarang ng mga residente ang mga gigiba sa kanilang mga bahay. Nauwi ito sa tulakan sa pagitan ng mga pulis at mga residente hanggang napasok ng mga pulis ang lugar. Ang lolang ito, mag-isang hinarang ang backhoe na gagamitin sa demolisyon hanggat itinabi siya ng mga pulis. Pero ayon sa Quezon City LGU, kailangan na raw gibain ang mga nakatirik na bahay para masimulan ang in-city relocation housing project ng lungsod. 6 na gusali ang itatayo sa lugar na titirhan din ng mga residente kung tapos na ang proyekto bandang December 2027. Batay sa kanilang census, mahigit 2,300 illegal settler families ang nakatira dito ngayon na makikinabang sa in-city housing project. Ang target po namin na units ay nasa 2,500 to 2,600. So sobra po siya dun sa talagang nakatira po dito sa NIA. Sa halip na relokasyon, habang itinatayo ang mga gusali, binigyan daw ng rental subsidy ang mga residente. 60,000 pesos para sa mga may-ari ng bahay at 35,000 para sa mga nangungupahan. May dagdag pa raw itong 38,000 pesos kung may maipakita na silang lease agreement sa uupahan nilang bahay. Humanap po na ng pag-uupahan pansamantala at magtulungan po kami para makabalik po sila agad within the period of 18 months. Pero sabi ng mga nakausap naming residente, wala pa silang natatanggap na rental subsidy. Sa pagkakaalam nila, tulong ito nang masunugan sila noong March 6. Hindi po rental subsidy, sinungaling tong ano na to. Nakalagay po doon, financial assistance galing po sa National Housing. Wala rin naman daw mauupahang kakasya sa kanilang budget, lalo't hindi sila makalayo dahil nasa Quezon City ang kanilang mga trabaho at ikinabubuhay. Saan kami ngayong matutulog? Saan kami titira ngayon? Ang hirap mangupahan. Sabi ng Quezon City LGU na ipaliwanag daw sa mga residente na ang mga natanggap nilang mga financial assistance ay para sa rental subsidy. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.